ang pinagmulan ng kasalanan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, ang ibahagi ko po sa inyo ay tungkol po sa kasaysayan kung paano nagsimula ang kasalanan. Alam po natin na ang pinagmulan nito ay galing pa sa langit. Kaya tara, pag-aralan po natin sa oras pong ito tungkol sa makasaysayang pinagmulan ng kasalanan. Ang kautusan ng pag-ibig bilang patibayan ng pamahalaan ng Diyos, ang kagalakan ng lahat ng mga nilikhang may katalinuhan, ay nakasalalay sa kanilang ganap na pagsunod sa mga dakilang prinsipyo ng katuwiran. Ninais ng Diyos mula sa lahat ng kanyang nilikha ang paglilingkod ng pagmamahal. Paglilingkod na nagmumula sa paghanga ng kanyang likas. Hindi siya nalulugod sa isang napilitang pagsunod. At sa lahat ay nagbibigay siya ng kalayaan ng kalooban upang makapagbigay sila sa kanya ng kusang loob na paglilingkod. Samantalang ang lahat ng mga nilikha ay kinikilala ang mapagmahal na pagsunod, ay mayroong ganap na kaayusan sa buong sansinukob ng Diyos. Kagalakan ng hukbo ng langit ang ganapin ang layunin ng kanilang manlalalang. Ikinasisiya nila ang magningning sa kanyang kalulatian at maghayag ng kanyang kapurihan. At samantalang pag-ibig ng Diyos ang nangibabaw sa lahat, ang pag-ibigan sa isa't isa ay hayag at hindi makasarili. Walang nutang sintunado ang sisira sa mga makalangit na himig. Ibig sabihin mga kapatid, kaibigan, na doon sa kaharian ng Diyos ay talagang payapa dahil ang namumutawi sa lahat ay pag-ibig. Ito po ang pundasyon ng kapamalaan ng Diyos. Matibay, sagana sa pag-ibig. At ayon sa ating nabasa, walang makasarili. Patuloy po nating basahin ang makasaysayang ito. Subalit, isang pagbabago ang sumapit sa masayang katayuang ito. Mayroong isa na nagsamantala sa kalayaang ibinigay ng Diyos sa kanyang nilikha. Ang kasalanan ay nagpasimula sa kanya na sunod kay Kristo ay naging pinakamarangal sa Diyos at pinakamataas ang kapangyarihan at kalulatian sa lahat ng mga nanirahan sa langit. Sino? Oo mga kapatid, walang iba na makapangyarihang ito sa lahat ng nanirahan ay mayroong isang pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Walang iba, si Lucifer. Ang anak ng umaga ay una sa mga kerubing tagatakip, banal at walang dungis. Siya ay tumatayo sa harapan ng dakilang manlalalang. Sino? Ang Ama. Siya pala nakatayo sa harapan. At ang patuloy na pagsinag ng kaluwalhatiang bumabalot sa walang hanggang Diyos ay lumalapag sa kanya. Ibig sabihin, ang anghel na si Lucifer, ang kanyang posisyon sa langit ay kasunod ng Kristo. At ang kanyang tungkulin ay malapit siya sa harapan. Nakatayo pa siya sa harapan ng dakilang manlalalang. Na walang iba, ang Ama na nasa langit. Kay palad ni Lucifer na siya pala ang naging
nanguna at naging pangulo sa lahat ng mga anghel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ikaw ang pinahirang keruben na tumatakip at itinatag kita. Lalo pat, ikay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpapantik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Yan po sa Ezekiel, Kapitulo 28, mga talata 12 hanggang 15. Ibig sabihin, ginawa si Lucifer na isang sakdal. At ang Diyos ang nagtatag sa kanya. Pero ayon po sa kasaysayan at binasa po natin, may nakita sa kanya o nasumpungan na kalikuan. Hanggang unti-unti si Lucifer ay nabuyo sa pagnanasang itaas ang sarili. Ayon sa kasulatan, ang iyong puso ay nagbataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Ayon po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 28:17. Dahil sa perpektong pagkagawa ng Lucifer, isang sakdal, walang dungis, ito ang nagdadala sa kanya upang mapagmataas sa kanyang sarili. At sinabi mo sa iyong sarili, aking itaas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y magiging kaya ng katastasan. Ayon sa Isaiah, Kapitulo 14, mga talata 13 at 14. Ibig sabihin, mga kapatid, nangarap si Lucifer na maging kapantay o katulad ng katastaasan na walang iba ang dakilang Diyos. Napakataas, napakatayo ang pangarap ni Lucifer na bilang isang nilalang nangarap na maging isang manlalalang. Yun po ang pangarap niya. Kaya nakitaan o nasumpungan siya na mayroong kalikuan sa kanyang puso. Bagaman ang lahat ng kanyang kalalatian ay nagmumula sa Diyos, ay tinuturing ng makapangyarihang anghel na ito na iyon ay sa kanya. Hindi pa nasiyahan sa kanyang katayuan, bagaman pinakamataas sa hukbo ng langit, siya ay nangahas na angkinin ang pagkilala na nakalaan lamang sa manlalalang. Sa halip na sikaping maitanyag ang Diyos sa mga pag-ibig at pagtatapat ng lahat ng nilikha, sinikap niyang ang kanilang paglilingkod at pagtatapat ay maiukol sa kanya. Nangkin ang kalalatiang inuukol ng walang hanggang Ama, dakilang Diyos, sa kanyang anak, si Kristo. Ang prinsiping ito ng mga anghel, si Lucifer, ay nasa ng kapangyarihang nauukol lamang kay Kristo. Isa sa mga pangarap ni Lucifer na maging kapantay sa manlalalang, na itong manlalalang na ito ay ang kasama ng Ama na walang iba ang verbo na si Kristo. Sa gabi pong ito, mga kapatid, ang kasaysayan nga pinagmulan ng kasalanan
ay ito ay nagmula sa inggit ni Lucifer kang Kristo. Kaya nawa sa gabing ito ay mayroon tayong napupulot. Sa ugaling inggit ay nawa ito ay ating idalangin sa Diyos at hingian ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Arinawa ang biyaya ng ating dakilang Diyos at ang pag-ibig niya at pag-ibig ng anak ng Diyos ay sumasa atin na tayo ay makapagwagi ito pong huling kapanahonan. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa panonood at pakikinig sa atin pong pinag-aralan.